Ngayon ay malalaman natin ang mangyayari kay Nak laban sa mga Supreme Devil, ano pa ang kakayahan ng kanyang mga Devil Union at makikita natin ang kanyang nakaraan at paano nga ba niya nakuha ang kapangyarihan ng mga Devil. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa, let's go! Unang pinakita dito mga kaibigan ng eksena nila Nak bago dumating ang grupo nila Noel upang kalabanin ng mga Devil sa labas, at dito ay sinabi ni Nak na ang unang kailangan gawin ay mapabagsak ang Dark Triad at maisara ang pinto ng Underworld upang hindi na lumala ang kanilang sitwasyon. Para daw magawa ang bagay na yon ay kailangan daw magawa nilang ihiwalay si Dante sa dalawang Supreme Devil, at doon ay makikita natin ang matinding malis nila Lilith at Nahama sapagkat puro kasamaan lamang ang kanilang gustong mangyari. Tawang-tawa naman si Dante sa kanyang mga nakikita sapagkat yun daw ang mundo na kanyang hinahanap noon pa man, at nasabi naman ng dalawang Devil na mukhang masaya ang ginagawa ni Dante subalit mukhang trouble daw ang mangyayari kapag gagalawin nila ito. Sa pagtayo ni Jack ay sinabi nito kay Dante na siya daw ang kanyang kalaban at sisiguraduhin daw niya na ihiwain niya ito na kinasaya naman ni Dante. Sa isip ni Nak ay mahihirapan sila kung aasa lamang siya kay Jack, ngunit wala na raw siyang pagpipilian kundi umasa dito, at tinanong niya ang kanyang Devil kung natapos na daw ba nito ang misyon na binigay sa kanya bago pa siya bumalik kay Nak. Sumunod ay ginamit na ni Nak ang pangatlo niyang Devil Union na may pangalang Gallius, at doon ay ginamit nito ang kanyang ability na Scream upang patigilin ang galaw ng dalawang Supreme Devil, at doon ay hinilin niya ito gamit ang kanyang Shadow upang mailipat ang kanilang lokasyon. Wiga ng dalawang Supreme Devil ay napatigil daw ang kanilang galaw kanina, at interesting daw ang ginagawa sa kanila ni Nak, at wika naman ni Nak ay siya daw ang makakalaban ng dalawa, at doon ay ginamit niya ang kanyang Mana Zone na Dark Prison Hunting Ground gaya ng ginawa niya noong kinalaban niya si Asta. Wika ni Nak ay yun na raw ang simula ng kanilang hilahan papunta ng impyerno, kaya naman ang dalawang Devil ay walang makita sa sobrang dilim, at nais nilang maglaro na kung sino raw ang unang makakapatay kay Nak ay siya daw ang panalo, pero hindi raw dapat nilang gamitin ang buo nilang kapangyarihan. Nagsimula na magpalabas ng madaming apoy at yelo ang dalawang Supreme Devil, samantalang si Nak ay ginamit muli ang Devil Union na Felix upang maiwasan ang ginagawang pag-atake sa kanya ng dalawa, at nang makalapit ito kay Nahama ay ginamit niya ang kanyang Devil Union na Equix at binigyan niya ito ng malakas na pag-atake, at patawang sabi naman ni Nahama na nakita din kita. Sa isip ni Nak na alam niyang hindi gagana ang kanyang pag-atake sa dalawang Devil na to, at sa kabila nun ay nagtataglay pa sila ng walang hanggang magic power, at kahit ang kanyang Devil Union na may katangian na pagiging matigas ay hindi rin kayang sanggahin ang kanilang atake. Kaya naman ang tanging pwede na lamang gawin ni Nak ay ilagan ng pag-atake ng dalawang Supreme Devil hanggang siya ay mamatay upang maikulong lamang sila sa kanyang spell, samantalang si Lilith at Nahama ay natanong si Nak kung bakit hindi na lamang daw ito tumakbo papalayo sa kanila, at pagalit namang sagot ni Nak na siya daw ay nabubuhay dahil hindi niya daw mapapatawad ang masasamang Devil, at dagdag pa raw doon na hindi raw siya takot mamatay sa laban na to. Binalik ang nakaraan kung saan may dalawang magkambal sa respetadong Maharlika sa pamilya ng Pos, at ang nakababatang lalaki ay isang role model na minamahal ng karamihan na siyang sumali sa Magic Night at nagliligtas ng maraming tao. Samantalang ang nakatatandang lalaki naman ay mayroong masamang pag-uugali kung kaya't nilalayuan siya ng mga tao at ginagamit lamang niya ang kanyang magic para sa kanyang sarili. Tanong ni Morgan ay bakit daw ayaw sumali ng kanyang kapatid sa Magic Nights dahil sa pamamagitan ng magic nito ay mas marami pa raw ang maliligtas nilang tao, at sagot naman ni Nak ay nasan daw ang saya sa pagiging Magic Knight. Biglang dumating si Yami sa eksena ng magkapatid at wika ni Nak kay Yami na paano raw ito nakasali ng Magic Knights at hindi raw bagay ang robe nito sa kanyang katawan. Sagot naman ni Yami ay nandyan ka pala, nakakahiya ka dahil hanggang ngayon ba naman ay nasa gano ka pa din ng pagkabata. Sagot naman ni Nak ay makapagsalita ka naman ay parehas lang naman tayo, at doon ay masaya si Morgan dahil kahit kailan daw ay close pa rin daw talaga si Yami at Nak. Pangiting wika ni Yami ay wag daw sa sobra si Nak sa kanyang ginagawa upang hindi raw siya arestuhin nito, at sagot naman ni Nak ay sino raw kaya ang kinakausap nito, at doon ay makikita natin ang jologs at imo-imo na pormahan ni Nak na malayong malayo kung ano ang itsura niya sa present. Noong bata pa si Nak ay hindi niya ginagawa ang bagay kung sa tingin niya ay hindi ito masaya, at sa pagkakaalala niya nga daw ay wala siyang ginagawa noon kundi ang masasamang gawain. Samantalang si Morgan ang kanyang kabaliktaran dahil ito ay minamahal ng karamihan, at mahal din niya ang nasa kanyang paligid na siyang umabot pang araw na handa nitong isakripisyo ang kanyang buhay mailigtas lamang ang isang stranger, kung kaya't gaya daw ng light magic nito ay maliwanag din na maituturing si Morgan. Kahit ng araw ba magkamukha sila ni Morgan ay hindi raw iniisip ng iba na sila ay magkambal dahil sa magkasalungat niya sila ng ugali, pero wala naman daw siyang puot na nararamdaman sa kanyang kambal. Nang makuha daw ni Nak ang kanyang grimoire ay narinig niyang merong isang foreigner ang gumagamit ng kakaibang magic, kung kaya't dali-dali niya daw itong pinuntahan, at doon ay pinakita na nga
dito ang batang Yami at masasabing napaka-wild daw nito sapagkat hinamon daw siya nito ng laban, subalit dahil medyo magkalapit ang kanilang mga magic attributes ay madali lamang silang nagkasundo ni Yami. Napakarami daw nakaguluhan ang nangyari sa kanila ni Yami noong sila ay magkasama, subalit ni minsan ay hindi raw sila mahuli ng mga Magic Knight na umahabol sa kanila. Lumipas ang 6 na buwan sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumali si Morgan at Yami bilang Magic Knight sa grupo ng Grader kung saan ang kanilang kapitan ay walang iba kundi si Julius na siyang Wizard King na sa ngayon. Sa pagkakakilala daw ni Nak kay Yami ay naisip niyang hindi ito sasali sa Magic Knights at dahil si Morgan ay kayang makisama sa lahat ay madali silang nagkasundo ni Yami na maaari daw na naramdaman ni Yami ang tinatawag na tahanan sa tulong nito. Lagi daw sinasabi ni Morgan na magkatulad sila ni Yami hindi dahil sa kanilang magic at lagi rin daw siyang pinapasali nito upang maging Magic Knights. Nang si Nak ay naging 18 years old na at nagdalaga na, charot, ay pinatawag siya ng kanyang magulang kung kaya't wika nito ay masyado na raw atang late para siya ay turuan ng leksyon at kalimutan na daw na siya ang panganay na anak at hayaan na lamang daw kay Morgan na siya ang magmana ng titulo ng pamilya. Subalit sagot ng kanyang ama ay nagkakamali daw si Nak sapagat siya daw ang magmamana ng kanilang tahanan na sadyang pinagtataka ni Nak at doon ay ginamit ng kanyang ama ang Shadow Magic na parehas na ginamit ni Nak noong sinama niya si Asta patungo sa paggaganapan ng ritual. Sinabi ng kanyang ama na ilang henerasyon na sa pamilya ng Pos ang gumagawa ng pag-aaral tungkol sa mga devil at namana daw ni Nak ang Shadow Magic pati na din ang matinding sigla na pinapakita nito. Sobrang nagulat si Nak sa kanyang nalaman at mabilis na tumibok ang kanyang puso sa pagkasabik na sobra talaga niyang kinatuwa at sa huli daw pala ay siya daw ang karapat-dapat na magdala ng kanilang apelyido at si Morgan naman daw pala ang black sheep sa kanilang pamilya. Sa Magic Knight ng Clover Kingdom, sila Morgan at Yami ay nakilala sa pagiging light and dark magic duo, samantalang si Nak naman ay binuhos ang kanyang oras upang pag-aralan ng mga devils at nagpapakita ng pambihirang kagalingan. Wika ng kanyang ama ay hindi niya raw akalain na magagawa ni Nak na magkaroon ng kontrata sa 4 na devil at mamaster agad ang kapangyarihan ng mga ito kung kaya't isang henyo daw na maituturing itong si Nak. Kaya naman ibibigay ng kanyang ama ang isang bracelet dahil maaaring magawa daw ni Nak na magkaroon ng kontrata sa devil na nakakonekta dito sapagat ang underworld daw ay pinamumunuan ng 3 pangunahing devil ng gravity, time and space at isa sa mga sumusuporta sa 3 devil na to ay ang Supreme Devil na si Lucifugus. Nang marinig ni Nak ang tungkol sa mga Supreme Devil ay nagkaroon na naman siya ng interest dito, subalit biglang nagpakita si Morgan at nagsalita na wag daw itong gawin ng kanyang kapatid na kinagulat naman ng kanyang magulang. Wika ni Morgan sa kanyang magulang ang pagsasagawa ng Forbidden Magic ay isang kasalanan sa Clover Kingdom kung kaya't bilang Magic Knight ay hindi siya pwede magbulag-bulagan at wika niya kay Nak na kapag itutuloy pa nito ang kanyang gagawin ay maaaring mapunta ito sa delikadong sitwasyon at sagot naman ni Nak ay yun nga raw ang nagpapa-excite sa kanyang gagawin. Sinuot ni Nak ang bracelet na kumukonekta sa devil at sinabing mukhang masaya daw na makikilala niya ang isang Supreme Devil, samantalang si Morgan ay pilit pa rin siyang pinipigilan at doon ay sinabi ni Nak na ngayon daw ay lalagpasan niya ang kanyang limitasyon. Sinamon na ni Nak ang devil na si Lucifugus at doon ay nagpakita ang malaking devil na nakaupo at sa isip ni Nak na dapat raw ay pinipigilan ng ritual ang paglabas ng kapangyarihan nito kung kaya't anong klaseng magic daw ang nararamdaman niya ngayon. Nagagawang atakihin ni Lucifugus ang mga taong nasa labas ng ritual na supposed to be ay hindi dapat magawa ng isang devil at sa pagtingin ni Nak sa kanyang likuran ay kinukuha ng devil ang buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Sa takot at kaba ay hindi magawang maigalaw ni Nak ang kanyang katawan at naisip na ang mga Supreme Devil ay hindi raw dapat ginugulo. Pagkatapos ay biglang sumulpot si Morgan sa tabi ni Nak at pilit na tinatanggal ang bracelet na kanyang suot-suot. Ang bracelet na ito ay kumukonekta kay Lucifugus at napagtanto ni Nak na sinusubukan ni Morgan na wasakin nito at kahit gusto sana niyang pigilin si Morgan sa binabalak nito ay hindi siya makapagsalita dahil hindi raw nila alam ang magiging kapalit kapag nangialam ang ibang tao sa ritual. Tuluyan nang nawasak ang bracelet sa kamay ni Nak kasabay noon ay unti-unti na ding nawawala si Lucifugus, subalit ang naging kapalit ang buhay ng kanyang minamahal na kapatid. Wika ni Morgan ay matagal na niyang alam na pinag-aaralan ng kanyang pamilya ang tungkol sa Forbidden Magic, subalit hindi niya ito sinusumbong sa Magic Knight at mukhang yun daw ang kapalit ng kanyang naging desisyon. Napapamura si Nak at napapatanong kung bakit hindi raw ginawa ni Morgan ang dapat gawin nito at doon ay sinabi ni Morgan na ang kanyang pangarap na makasama si Nak bilang isang Magic Knight at maprotektahan ng Clover Kingdom laban sa kasamaan bilang kabalyero ng Shadow and Light Magic. Pagkatapos ay natapos na ang buhay ni Morgan at sa loob-loob ni Nak na sa sobrang kinang ng kanyang kapatid ay hindi niya ito matignan ng diretsyo at mahal na mahal niya daw ito, yung tipong kahit hindi siya mapansin ng iba ay
okay lamang daw dahil gusto niyang si Morgan na ang gumawa ng bagay na yun kung kaya't sa mga oras na yun si Nak ay humiyaw ng napakalakas at nakiusap sa Panginoon na iligtas daw ang kanyang kapatid sapagkat siya raw dapat ang mamatay ngayon dahil wala naman daw ginagawang mali si Morgan. Habang inaalala ni Nak ang kanyang nakaraan ay naalala niya din ang kagaguhan na kanyang ginagawa noon na ginagawa lamang niya ang kanyang gusto at noong wala na siyang mapuntahan na ay lumapit siya ngayon sa Panginoon kung kaya't wag daw siyang maging tanga dahil wala raw magliligtas sa kanya at pinakita na nga ang present na si Nak na siyang nakabitin sa matatalim na yelo na nakatusok sa kanyang katawan at sinabing hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi niya mapapatawad ng kanyang sarili at hindi niya daw sinusubukang itama ang kanyang pagkakamali. Sinabi nito kay Lilith at Naaman na tatapusin niya raw ang dalawa bago pa man ito makapatay ng mga mabubuting tao at napapamura siya sa kanyang sarili dahil hindi niya daw akalain na sasabihin niyang muli ang mga katagang ito na ngayon daw ay hihigitan niyang muli ang kanyang limitasyon. So hanggang dito na lamang muna ang ating review at kung tunay kang fanatic ng Black Clover ay ano-ano ang mga magic ng mga Supreme Devil na nabanggit ngayon sa ating video at kung alam mo ang sagot ay i-comment lamang sa baba at syempre pa-like, follow and subscribe na din para sa mas marami pang ganitong klaseng content. See you to my next video. Goodbye!